Hi, it's a Monday morning again, grade 6. So last time we talked about sa ating mga space figure volumes. Ngayon naman, pag-usapan natin ang sets. So let's go to introductions of sets. So makinig kayong mabuti. Pero bago ang lahat, let's unlock our difficulties. Sige. Okay, ito yung mga ma-encounter nating mga words or mga sentences or mga description, mga phrases sa ating uh, introductions of sets. So let's have unlocking difficulties. Okay, integers. Pag sinabi nating integers, ito ay mula positive 1 hanggang positive infinity. Pag sinabi nating positive infinity, um, positive 1, positive 2, positive 3, so walang katapusan. Kasi alam naman natin yung numbers ay walang katapusan. So ang integers ay positive infinity numbers, 0 at negative infinity numbers. So yan yung ating integers. Pag sinabi naman nating whole number, magsisimula tayo sa 0 and 1, 2, 3, 4, 5, 6, and so on, or infinite. So walang katapusan. Pag sinabi naman natin counting numbers or natural numbers, we will start sa 1. So mawawala yung 0 pag sinabi natin counting numbers. So magsisimula sa 1, 2, 3, 4, 5, 6, and so on. Pag sinabi naman natin even numbers, pag sinabi nating even numbers, ito yung mga numbers na 2, 4, 6, 8, 10 or mga numbers na nagtatapos sa 2, 4, 6, 8, and 0. Pag sinabi naman nating add numbers, so pag add numbers, ito yung mga 1, 3, 5, 7, 9, 11 or mga number na nagtatapos sa 1, 3, 5, 7, 9, and 1. Ayan. So, next, prime numbers. Pag sinabi natin prime numbers, ayan, napag-aralan na natin to. Ito yung mga number na walang ibang factor kung hindi 1 and the number itself. Like 2, 3, 5, 7, 11, and marami pang iba. So, yan yung mga prime numbers. Pag sinabi naman natin composite numbers, ito yung mga numbers na more than 2 ang factor niya. Like 4. Diba? Ang factor ng 4 ay 1 times 4 at 2 times 2. So, uh, mas marami yung kanyang factors, no? Next, yung 6. Diba? Yung 6, more than 2 factors yan. Hindi namang 1 times 6. So, merong 2 times 3. Ayan. Kaya, uh, composite number siya. Okay. So, ang 9, ganun din. Ang 8, ganun din. Ang mga composite number siya. Okay. Perfect square. So, pag sinabi natin perfect square, ang perfect square ay uh, mga number na kapag kinuha mo yung square root, ayan, ay ibig sabihin, perfect yung kanyang square. Like, uh, 1. So, square root of 1 ay 1 pa rin. So, ano pa? 4. Ang square root ng 4 ay 2. So, perfect square siya. Ang 9, ang square root ng 9 ay 3. Kasi 3 times 3, that is 9. So, perfect square siya. Multiples. Okay. Pag sinabi natin multiples, these are the numbers or ito yung mga numbers na para ka lang nag-skip count. Okay, let's say multiples of 3. Ano ba yung multiples ng 3? 3, 6, ano pa, 9, 12, 15, 18. So that are the multiples of 3.
multiples of 2. Pag sinabi natin multiples of 2, this is our 2, 4, 6, 8, 10, 12, and so on. Okay. Now, how about factors? Pag sinabi natin factors, these are the number which can be divided without remainder. Okay, tinatanong yung dalawang number na sagot doon sa multiple. Okay, pag minultiply natin yung dalawang number, ang kalabasan niya yung sa multiple. Like, what are the factors of 4? Diba? That is 1 times 4 at saka 2 times, okay, 2 times 2. So, yan yung mga factors. Pag sinabi natin what are the factors of 12, okay, merong 1 times 12, 2 times 6, at saka 3 times 4. So, these are the factors. So, na-unlock na natin yung mga memories. Kung medyo mabilis, pwede nyo ulit-ulitin yung video para mabalikan nyo yung mga unlocking difficulties natin. Okay, let's go on. So, let's have this one the activity. So, i-organize natin yung mga pictures na ito. So, ano yung nasa letter A? Tignan natin. Okay. So, letter A, nandiyan yung mga fruits natin, yung apple, yung pineapple, tsaka yung orange. Okay. Letter B, using natin. Okay. So, may robot, may teddy bear, tsaka may airplane. Okay. Next. C. Ayan. Okay. So, t-shirt, short, tsaka sapatos. So, these are the groups, yung A, B, at saka C natin. So, let's make this a simple set. Okay. So, sabi natin, mga set A, yan. Yung set A ay pineapple, apple, and orange. Yung set B, robot, teddy bear, at saka airplane toy. Yung set C, meron tayong t-shirt, short, at saka shoe. Okay. So, kung gagawin natin in a sentence, i-describe natin yung mga sets natin. So these are the called sets, kids. Yan na, yung sets natin. Okay. So, set A ay pwede natin sabihin na sets of fruits. Okay. Set B, pwede natin sabihin na sets of toys. SC or set C, rather ay pwede natin sabihin na sets to be worn. Diba? Maganda yung ating pag-organize ng ating mga gamit. So nakita natin na in every category, they have their own sets. Okay, let's take this one. Tasty bread, Spanish bread, pan de coco, pandesal. Ano yung pwede natin sabihin na sets na? Okay, so pwedeng sila ay tawagin natin na sets of bread or sets of kinds of bread. So, maganda yun. So, how about this one? Red, orange, green, yellow, violet, black, yellow, green. So, ano naman siya? So, sets of colors. So, madali na natin naiintindihan kapag magkakagrupo yung isang bagay. Okay. So, elements of sets, this is the symbol of element. Okay. These are the symbol of element. Yan, tignan nyo mabuti. Yung parang letter E, pero naka-curve line siya. Okay. This is the symbol of not element. Okay. Ang set, okay, a collection of object. The object are or the
objects is a set are called elements or members. The elements is a set can be any type of object, including the sets. The member of the sets do not even have to be on the same type. Okay, let's say this one, school of days or school days in a week. Ano-ano ba yung school days in a week? Okay, so ang ibig sabihin, yung school day of the week, ito yung mga araw na pumapasok kayo. So meron tayong Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, and Friday. So these are the days of the week. Now, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday are the members of the given set. Now, is Monday is the element of A? So, yung Monday daw ba ay pasok or element ba kasama doon sa set ng A dito sa school days in week? Siyempre, pasok siya. Kasi, sabi, ang Monday ay school days of week. Kaya, element siya ng school days of week ang Monday. So, element siya ng set A. Yan. Is Thursday is element of A? Siyempre, element pa rin siya ng set A kasi Thursday, school days of the week nga, di ba? So, pasok sa set A ang Thursday. So, Saturday is not an element of A. Bakit hindi siya kasama sa element ng A? Kasi ang pinag-uusapan natin yung set A, ano daw yung set A? School days in a week. Yung araw na pumapasok lang kayo sa paaralan or sa school. So Saturday ba pumapasok kayo sa school? So hindi. So hindi siya pasok sa school days in a week. So set A or Saturday is not an element of A. Ang Sunday, not element of A. Tama ba yon? Okay, tama. Kasi ang Sunday, saan ba kayo madalas pumunta ng Sunday? Diba? Sa church, sa mall, or may family picnic kayo. So, hindi kayo nasa school. Wala kayo sa school. So, ibig sabihin, yung Sunday ay hindi kasama sa school days in a week. Okay, so Sunday is not an element of set A. Okay, let's have more exercises. Okay, this one. Okay. Tingnan natin. Okay. So, ang set A ay mga even numbers. Pag sinabi natin even numbers, if we divide it, they are equal. Okay, walang remainder. So, yung even numbers ay 2, 4, 6, 8, 10. So, pag ang set B natin, sabi dyan, ang set B ay counting numbers. Pag sinabi natin counting numbers, magsisimula sa 1. So, 1 hanggang infinite numbers. So, pag sa set C natin ay meron tayong tinatawag na add numbers. Sabi, ang set C natin ay add numbers. Pag sinabi natin add numbers, ito yung 1, 3, 5, and 1, 3, 5, and 1, 3, 5, and 7. Yan, 9. Okay, so let's see. Okay, is number 1 is an element of A? Element ba ni A? Even number ba si number 1? Okay, belong ba siya sa set A? Si number 1? Okay, ano yung even number natin? Sabi natin, ang even number ay ends or magtatapos sa 2, 4, 6, 8, and 0. So, si 1, wala naman doon sa even numbers. So, 1 is not an element of A. Okay. Let's go to 4.
Is 4 is element of B? Ang 4 ba ay kabilang sa counting numbers? Okay. So, si 4, kung magbibilang tayo, 1, 2, 3, 4. So, kasama siya sa counting numbers. So, ibig sabihin, si 4 ay element ng B. Okay. Tatala kay 5. Is 5 is element of A? Again, sabi natin, ang even number, ang A natin ay even number. So, dapat if we divide it, dapat walang remainder. So, ano yung mga walang remainder na even number? That is 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8, 10. And the number that with end in 2 ends with 2, 4, 6, 8, and 0. So, si 5, hindi kasama doon. So, 5 is not an element of even number. How about 6? Is 6 is an element of C? Okay, sabi natin, add number C, set C. Okay, yung add number ay 1, 3, 5, 7, 9, 11. So, hindi kasama si 6. So, not an element. Okay. How about si 7? 7 is counting numbers. Okay, element number ba? Si counting number ba? Si 7? Ayan, pasok ba siya sa set B? Yes, pasok siya sa set B. How about si 9? Pasok ba sa set B, counting numbers? Siyempre, pasok siya. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and so on. Okay. How about 9 is an element of A? Even number ba si 9? So, hindi siya even number. Okay. How about si 4? Even number ba si 4? Yes, even number si 4. Okay, so we have these exercises. Ayan, so alam ko, kayang-kaya nyo ito. Bukas ituloy natin yung ating lesson sa math. So pag-uusapan naman natin yung null or empty set. Ayan. So for your activity, grade 6, pakisagutan yung page, I think that is page 3. Ayan ang worksheet nyo. Page 3 ng worksheet nyo at sa Wednesday, checkan natin yan. Tignan natin kung tama yung inyong mga sinagot. Yan. Kung medyo nalilito, pwede nyo pang ulit-ulitin yung lesson natin na ito na in-upload natin sa YouTube. Okay, so yan muna tayo sa araw na to. Again, pwede nyo ulit-ulitin itong lesson na ito. Maraming salamat at magkita tayo bukas. Bye!